June 8, 2025. In behalf sa atong club president, Sir Froilan Gallardo, this is your host, Director Amor Barlisan. Again, good morning each and everyone. Aduna kita'y bisita karon, no? At proud ta na siya gid mismo ang niani ini sa ato para siya gid ang mutubag, no? Direktamente sa mga pangutana concerning about sa DSWD. So dili na ta maglangan akong ihatag ninyo atong tagaan siya, no, sa iyang opening statement, no. DSWD Regional Director Ramel F. Hamin. RD, with your opening statement. Salamat Sir Amor o may buntag sa tanan mga membro sa CDO Press Club. Sakto ba ko? CDO Press Club nga ani karon nagtambong nini aton Meet the Press activity. Una sa tanan, dako among garbo, no, having been invited in this activity, aron pod mapaabot ngadto sa publiko pinaagi sa maong press club ang mga kaalambuan, mga updates ug unsa ang mga latest, no, nga mga activities sa DSWD Region 10 nga nag-reflect sa kinatibok ang department sa DSWD. So kana dako namong garbo nga kami gidapit para nini nga aktibidad. Daghang salamat. Thank you very much, Director Hamin, sir. So before ta mo padayon sa unan, I would like to acknowledge, no, ang atong mga working and active members sa Junta Direktiba, no, sa Cagayan Press Club. Una, niya si APP Director Sir Oriel Kilingking, no. Sa iyang likod nausab niya si Director Sir Romy Kapinpuyan. Director Romy may butag. And dito sa pinakalikod pa yun, Director Tony Albania. Ngani adini, thank you very much. Ato sa pagpasalamat, Director, sa SM Downtown Premier, no, dili ginato kalimtan kay sila gyud ang naghatag kanato dinhi sa unsa ni sa Binyo, no, mabugnaw, maluag nga espasyo nga ilang ipahulab sa ato. Ato sa pagpasalamat sa naghatag sa atong tubig gini, no, bottled water, ang Amlan Purified Water. Thank you very much. So RD, again, thank you very much kay Anika. Unsa ni mandate sa DSWD kay sa kung kakakitaan, Director, ang inyo is more on services direct to the individual. RD. Okay. Salamat sa mga pangutana. Ang mandato gyud sa DSWD. Before ko mutubag, Sir Amor, let me begin with the sharing sa vision sa DSWD. Unsa man gyud ang vision sa department sa DSWD? Ang giingon nato nga vision sa departamento, envisions tanang Pilipinos free from hunger. Kinahanglan way gutom na Pilipino. Free from poverty. Walay pobre nga Pilipino. Tanan dunay equal access to opportunities. It can be sa pagtrabaho o employment o uban pang mga serbisyo dapat patas. O kining mga pobre, disadvantaged o vulnerable sectors, dunay fair o just nga share diha sa pagpuyo sa sosyedad. So kini ang talan-aw na gusto makita sa DSWD nga iyang gikomit nganong gitukod siya sa atong gobyerno. So medyo dako-dako nga tahas ug ambisyoso nga tahas tungod kay tanan pakanon, tanan walay pobre. Pero kana ang iyang katukuran ngano
Unya, ang iyang mission mao nga siya mo formulate, siya mo mugna yun og programa, social protection programs and services para sa mga pobre, vulnerable o disadvantaged sectors. Subot pa sabot, ang katukuran sa DSWD, yung mandato, klaro, nakapunting sa pobre, vulnerable o disadvantaged sectors. O kini siya ay ang tahas nga mapa-uplift kini nga mga tawhana gikan sa ilang sitwasyon. So mauna ang mandato sa DSWD. Simply to say, Department of Social Welfare and Development. As welfare department, naa siya mga programa, serbisyo nga instant tungod kay ikinahanglan siya immediate attention. Pinakalit kung mahimo, time is of the essence para himuon kini nga serbisyo. Isa niya na kung doon ay rescue nga bata nga abandon, makita lang diya sa kadalanan nga gibilid. Ang DSWD pinaagi sa local government amo ng tabangon, no? Na-recruit nga mga minors nga naa karon sa terminal nga nay nakita dito nga nay mga bata diri nga wa kahibaw asa ni padong i-rescue, no? So kini nga mga immediate nga interventions ma-fall aning welfare. AX kung medical di kagawas, kung dili kabayran fully or partly ang iyang bill sa hospital, immediate kay kinahanglan mo gawas karong adlaw. Burial tungod kay kinahanglan ilubong na ugma bayran ang iyang bill, immediate paghapon. Masod ni siya sa welfare services o program sa DSWD. Ang development nga function maunang kining mga pobriha among i-organize og hatagag livelihood. Mao nang gitawag namo nami SLP, Sustainable Livelihood Program, para niining mga tawhana. Mao na nga usahay diha magsumikad ang usahay maabusaran, no? Kay daghay magpretend na pobre man mi sir, kano di mi makadawat sa iyang livelihood. So angay pamatud-an nga ang kapobrehon tinuod aning nga mga grupo ha. So sa dugay na akong Amor sa pagpanarbaw sa DSWD, akong namataan ug ako hantod karon katugan pa na nga mga isyu kanang dunay mapihig o dunay naapil nga timao kanang ganin gitawag nato nga nanong naapil man ni siya, so mao nang naireklamo. Mao na sa halos tanang programa sa DSWD nami grievance machinery or grievance system committee nga tanan dit mo kuan sila mo dungog, sila mo marites matud pa, sila mo marites nga ngano nasud man na diha nga si kapitan man na ana. So diha na mo napuntay legal karon nga mo'y mosunod ang pag-imbestiga unsaon. So again, simply to say, welfare to address immediate, to stop the gap para atong mahatagan ang tension ang ginanali niyang kahimtang para mapanormal na itong ilang kinabuhi. At the same time, development tungod kay kinahanglan dili siya magpabilin nga pobrehonta. Dapat mutindog siya sa iyang pagbarog, sa iyang kagalingon nga hangtod nga dili na siya magsalig sa gobyerno. Tungod kay mingon siya, di na ko maulaw na ko mo mudawat tungod kay ni-graduate na ko sama sa Pantawid. Mingon sila, di na ko mudawat sa Pantawid, hinabang financial assistance sa banpa tungod kay RD. Kaya na namong bubangon sa among kagalingon. So kana nga talan-awon mao nang among dako nga trabahoon. Matud palagi nila sa Amor ang DSWD gikan sa pagkatao hangtod kamatay. Ang DSWD muuno basta klaro usa ka pobre, vulnerable nga sektor o disadvantaged nga sektor. Tanala. Okay. Welfare side kay katong imong naisgotan sa unahan RD katong SLP. Okay. Regardless of
who you are. Tabangan ninyo sa SLP. Yes. And kinsay mag-recommend or unsay pamaagi before si DSWD muhatag sa iya tabang. Ang balikon ko, ang livelihood component sa DSWD na fall under development, dili siya sa welfare. Kay kuha naman siya, kanabang kay hatagan naman nato siya, balaho tayong income. So, dito na nasa side sa development. Ang balikon ko, ang DSWD, kung makadumdum ka, doon ay listahanan sa mga pobre ng mga tao tibuok Pilipinas. Naatay in its days, National Household Targeting System sa una, nami database kung kinsa ni mga pobre sa tibuok Pilipinas o diri sa Northern Mindanao. Mao to'y gibasihan namo. Unya, kini sila, mauni sila ang target nato nga mga potensyal para sa livelihood. Usa pa, kinahanglan silang i-profile, latest profile. Kay kung kining listahanan sa tinuod lang, dugay-dugay na ni 10 years ago. So, way siguro na nakadaog loto ani. So, ngayon na di nakuha kay balo ko, daghin na kay balo diri nga dato dako. Or iyang anak na minyo, or nakatrabaho na, panilan minyo kapam, so na, so gawas na sa Pilipinas, or nakatrabaho na. So, kato sila mawala sa among lista. So, importante nga nailista o kami mao na ilista. Mao na sila pod ang mga tao nga nakasulod sa pantawid, gi-priority sa pantawid. Kini nga mga pobre nga mga beneficiary. Gisuod sa pantawid as a welfare intervention. Tungod kay gusto nato sa pantawid nga kini nga pamilya mabukto ang iyang pagkapobre. Pinaagi sa moimbesta siyang mga anak pagpa-edukar, mahimo siyang profesional, o di na niya masunod ang kapobrehon sa iyang ginikanan. O dapat yung mga successful anak, nahimong maestrang anak, nahimong pulis, o guban pa nahimong profesional, ganyan sila sigurado na nerdi, di nako pobre ani, kung ako na'y mahimong ginikanan po, di na may parihan ni mamang papa, kakayod kalabaw. So, balikon ko, ang dunay listahanan, gipasihan, o lately, matud pa, tungod kay karaan ng lista sa DSWD, kato ng gamiton sa local government na CBMIS, Community Based Management System, CBMS. Sila'y magkandak na karon sa profiling sa mga tao kung kisay pobre nila. O ka na nga lista, ihatag ka na mo, o among i-validate. Naapod may tool gingon namo nga proximins test nga amo silang pangutanon ug diha namo makita ang ilang kapobrehon. Sama sa pantawid do na gitawag namong survival. Kanang survival dili halos makakaon sa Ramor no sa isa ka katulo sa isa ka adlaw. Gitawag pud nato katong ikadua subsistence nga igo-igo lang yun. Igo lagi kakaon pero mo lagi na liwang gihapon. O kitong gwapo nga sitwasyon sa pamilya katong self-sufficient. Sumot pasabot, ana sila sa yugto nga third level nga ginunamo nga bisan pag wala na pantawid, makakaon na gyud sila. So kini nga mga tao do natay database nga gibasihan o gawa sa database amo pag yun ang i-subject og proximins test para latest yun nakuan nga data nga siya kaya niya. Kay daghan lagi mangilaray pod nga bisan makita sa balay nga konkreto, kompleto nga appliances, ano bang yung pretend pa man yun nga pobre siya, no? Kay mga inana nga mga ambot pod ni nga mga batasan sa atong mga Pilipino nga halos hakupon man pod nila ang mga serbisyo nga sa tinuod lang di magid sila masulod ni nga programa. Okay, usahay dili ginaton ang ma-blame sa ng Pinoy kay ug asa pwede makasingit musingit man yun. So biyaan ta na ardi dinhitaan ning kuan katong ganina sa wala pa ta nag formally start gid sa tong program natay na isgutan abot atong inyong ipang download lagi nga mga tabang no nga
inyong paagi through sa mga LGUs. Ang uban din sa mga kongresista naman sila ito kakakita na nga natay kakakita nga mga kini mga food packs man na, di ba? Gikan sa inyo. Labeled DSWD. Not for sale. Not for sale, ha? But sa pikas din nga anggol na rin mga naong sa mga politiko. I-allow ba na ninyo? Per guideline, pwede sila makihan yan. Di na sila ginaalaw. Hindi na sa pwede. Mura garapalan ba, no? Para sa ato. Dili man dautan mo tabang ka, di ba? Because para man sa mga tao. Pero for Diyos, for Santo, dili nagikan ninyo. Gikan na sa national government. Igo lang mo gipa tunol. Katong ingon mo, napakay nag-away. Mayor and vice mayor. Kaya mo papil yun during sa pag-distribute sa items. That's very bad. Director. So, Director, dili na ako magpalabi din kay moderator naman ko, no? Ihatag talaga sa atong mga kauban sa prensa. So, let's start the ball rolling. Kaya ka siya, RD. Okay, anyway, good morning, RD, and good morning, Director Amor. RD, sa pinakalitas ng Bidkaroon, no, ongoing and si President Marcos nagmando na nga ipa-repatriation na ang mga Pilipino nga na sa Iran ug Israel karon kadamay sa giyera. Now, dini ba karon sa ato sa DSWD region ton, nabamoy na monitor nga papauli ay nga mga OFW sa atong region, DMW, but kamo sa DSWD, doon na mapud mo assistance if ever mapauli sila dinhi sa atong nasud ug dinhi sa atong region, sir. Sa pagkakaroon ka ng kasamtangang gira karon sa akong nasabtan Israel o Iran, wala pa mi nadawat nga referral ng mga OFWs na nanguli. So rest assured, sama sa mga gira, no, may mga OFWs na nahibalik diri sa atong mga tagsa-tagsa ka lugar. Ang DSWD pinagi sa financial assistance kay kini nga as financial assistance ang livelihood ang isilpi as intervention para sa ilang livelihood. Mao gani na nanarbaho na dito siguro kay way nakitang oportunidad diri ako nasabtan. So nigbalik nila po kini nga mga programa mo ni among ikadalit kanila, no? Immediate through financial assistance para makabalik. Then natungad to mahatag ang livelihood for the intervention. So kini nga pipila ka program nga pwede nato mahatag kanila. Pero maghatag minyo kapit kung in kaso Sir Amor, Director Amor, kung doon na mga mubalik ng mga OFWs tungod aning kasamtangang giyera karon. Follow up, RD. Sir, sa pinakalitas karon nga update ninyo sa inyong list, pila na ang remaining nato karon nga miyembro sa 4Ps and pila na po under your leadership ang ni-graduate na kay doon na maayong panginabuhian, RD? Okay, on the average, di na ko ang statistics, but we can provide you in detail, no? Sa tibuok Northern Mindanao, doon na kita mga duulan mga 300,000 ka mga households na beneficiary sa Pantawid. Last 2024, duulan mga 50,000 nga ni-graduate nasa Pantawid. Ang moto kong gingon nga dunay graduation rights for nga ginahimo atong ginahaward sa ila ang ilang ang ilang pag-graduate, no, pag-graduate. So karon sa naatay statistics kadiyon kung pila mo graduate karon tuiga. Yes, sir. Okay. Karong 2025, karong tuiga, dunay 11,000 nga mo graduate sa Pantawid. Akong klarohon ang duha ka rason nga nung mo graduate, wala nay bata
nga paeskwelahon nga nasulod sa pinakataas K-12. So minto si pwede na to siya humana sa K-12 niya, di na siya wala na siya ay rason pang magpabilin, no? Ikaduha, tungod sa balaod nga lately nag-ingon nga kinahanglan pitura gyud ka tuig siya magpabilin sa Pantawid. Human ana kinahanglan mo graduate na gyud siya. So mao na karon nga among gipaningkamutan nga kada pamilya tan-awon gyud ang iyang unsaon nga effectively nga ma-manage ang iyang kinabuhi nga human sa 7 ka tuig exit na gyud siya para ang uban dunay higayon makasulod, no? Makasulod. Atong dumduman nga ang kapobrehon di lang kanang imong sitwasyon karon. Kay bisag ikaw do na kay kapasidad mabuhi, self-sufficient ka. Pero tungod sa mga katalagman karon nga di na to malikayan, usahay balik ka pa kapobre, di ba? Malunupan ka. Calamity, masunugan ka, way nabilin sa ito. Bisan pag-arangan ka, tungod kay totally burn ang imong balay, balik ikas matod pa nila balik tas back to zero. So anang ang mga sitwasyon mubalik na po hatag na po daw mga pagtabang. So ang pinaka-challenge sa 2026 tulan 170,000. So more or less mga katunga sa database o sa household sa Pantawid, kinahanglan mo graduate by 2026. So mao nang daghay ginahimo ginaomol karon nga package nga matabangan gyud sila, no? Kay dili ilagi pwede kay ang balaod ang gingon kuto pa gyud sila 7 ka tuig. So daghay mo graduate po ani Director Amor tungod ani nga balaod nun nga 7 ka tuig o natural attrition nga wala sila mga bata nga pwede atong suportaran sa edukasyon. Kung meron nga follow-up RD, what if nanubra ay dili gid nila makuha na nga mapag-graduate nila within 7 years, dili wala na sa inyo ha. What if karon 2026 kay dili pa gid nila makaya, sir? Walay hangyo. Himuon gyud namong tanan kay ang balaod manubag man ta. Ang balaod kung tahay kung mag-present may budget nya min sila di ba nanay ni graduate ninyo yang anong inyong i-sustain pa man nga wala naman. So ang balaod is balaod mao na nga sa pagkakaroon mao na gusto ko mo apilar sa ubang agency Sir Amor kung ipapil po pangutana siguro sa ila kung doon na ba po sila yung programa in support sa Pantawid kay sa tinuod lang isa sa mga nakita nako nga challenge kanang giingon graduation sa ika 7th year after kung saon gyud na siya nga tinuod mo parod sila sa ilang kaugalingon kay dili wala lang iya na responsibilidad sa DSWD ang pagpabarog sa usa ka pamilya ekonomikanhon nga pagbarog dili lang na sa mandato sa DSWD, mandato pud na ni mayor sa local government, mandato na sa DTI, mandato sa DA kung mag-uuma na, mandato pud na sa TISDA kung ang iyang gusto skills kay manarbaho baya ka mahutanon man ka kung sa may imong skill. So kung may skill hatagag skill, so iyan na sa mandato sa DTI sa TISDA. So daghan ang magtabang unta. So kana ng mga sitwasyon dili lang sa mo o maluoy mo kay dili lang although mandato sa DSWD pero mao na dili lang inana kabugat nga amo tanan ang mga responsibilidad para magbangon nini tubig na itong mga kaigsunan atong tabangan matud pa atong tabangan. Medyo nakakuan niya ito kung pulo ang anak, umanog ito katuig. Ubrig yapon. Gamay lang nga follow-up atong kang mamingsi. Di ba naingon nga i-appeal ang lactating of pregnant women sa purpose? Oo. So, naabatay data karon diri sa region 2 kung pila ni ka mga number of lactating mother and pregnant? 5,000 ka pregnant and lactating mothers
nato nga pantawid no beneficiaries nga ginasuportaran nato sa first 1,000 days sa iyang katong gikan pagkahimugso sa bata no. Aguman ana graduate pa dayon. Kung maabot na siya pito ka tuig, automatic siya graduate. Oh. Ito gyapon. Pero sige lang, mahatag lang may detalye siguro kay di kayo po Sir Amor, no? Dr. Amor ng mga detalye ani nga mga kani imong gipangutana sira kay pero among assignment ihatag namo ang detalye ni nga mga lactating and pregnant mothers. Okay, dagan nag-concern lagi po RD nga mga mama nga ngani ba naaday ni siya, so at least kibalo naaday po din nga data na to. Next RD, sa kaning supplemental feeding program no sa DSWD na-target ang ato ang ahensya nga 1.5 million ka mga CDC no Child Development Centers sa tibuok na nasod, but diri sa Region 10 pila ang gitarget nato nga mahatagan ani nga pondo RD? Ang dili ko kahibalo kayo pero ako gipa-search karon no ang target sa DC, mga daycare centers nag-operate region wide no, pero in terms sa mga bata doon nakita yung mga 300,000 ka mga bata nga makabenepisyo sa supplementary feeding program sa Tibok region. O ako na mapasalamaton no sa mga supplier nato Director Amor sa supplementary feeding program kay blessed ang Region 10 kay in terms sa gulay mas barato tungod sa Bukidnon no, makahatag sila presko o mas barato no kontra sa ubang regions nga diri pa makuha og gulay sa Bukidnon. So og tungod niini medyo mas barato ang mahatag na presyo nila unya sufficient ang nutrition na mahatag sa mga kabataan. In fact, sa 2024 doon na tayo 91% ka-improve na weight sa mga bata. So, proud ko nga mo report nga number 1 ang Region 10 in terms of performance sa improvement sa weight sa mga bata. Kaya mga bata, sa dili pa na mo undergo 120 days feeding program, timbangon pa man na. Timbangon kung severely underweight, kaon ay yung katason kung putot, o upan pang mga consideration, then human sa feeding, timbangon otro, mao nang doon natin 91 or close to 92% na improvement sa weight sa mga bata. Pero, still, kay 91 man, sa ato pa asa man ay ang 9. So, mao tong challenge pagyapon. Kay mao lagi na, no? Nakita namo sa supplementary feeding program nga dili di ay pagkaon ra ang sulbad sa bata. Kay kinahanglan siya kuhaon sa idiworm, kuhaon sa ang bitok. Kay ang nikaon sa nutritious food sa feeding, ang bitok ra man day nikaon. So kinahanglan siya medical attention, purga. So kanang purga wala man nilabot sa among feeding. So kinahanglan makiistorya mi ni mayor sa local DOH na dunay intervention niini para effectively mao nang dili gyud nato 100%, pero we are proud nga naipipila ka mga LGUs 100% yun tanan bata nag-improve yun o lami tan-awon nga kini nga kabataan magdako na sakto panglawas kay sila may umaabot nato mga leader po. So in terms sa mga kabataan, doon na tayo mga doon ang 300,000 ka mga kabataan na musulod ni ini nga programa sa supplementary feeding program. Sige. Okay.